Hello guys! Good morning! Good morning, good morning! Happy Wednesday! Ano ba ngayon? Webes pala ngayon, Webes. Oo, at March 7. Diba? Ngayon po, may kwento lang ako sa inyo. Pagkagising ng lolo, sinabi agad niya sa akin na, "Nako, ang apo mo, birthday ngayon." Ay, oo nga pala, no? Disyembre, sumagot ako. Tapos, bago po siya lumabas, ang sabi naman niya, "Webes ngayon, badminton ng isa." Sabi niya. Naisip ko tuloy. Sabi ko tong lolong to, puro apo yata nasa isip. Kung ano yung schedule hindi na limutan. Birthday doon apo niya ngayon. Oo. Si Mikaka. Tapos, minsan nagbiro ako eh. May apo ko pa doon sa Pilipinas, sabi ko sa kanya. Natawa siya. Sabi niya, oo, kaya lang malayo sila sa akin. Yun ang sabi niya. Yun ang sagot niya. Siyempre, ano naman niya yun. Pero pagka tumatawag yung mga apo ko sa akin, kinakausap naman siya. Kaya ngayon, sabi ko nga sa sarili ko, nako, mag-aayos ako ng maaga ngayon. Kasi, pero ayaw po ng apo ko na may handa siya, may party siya. Yun po yung apo ko na yun na ayaw mag-party, parang ako din yun. Alam niyo po ako, nagbe-birthday ako, hindi ako nagpa-party. Kaya po ako nagpa-party noon kasi sinabay ko yung birthday ko sa pagbukas ko ng umisiko. Kaya ang kaarawan po ng umisiko is birthday ko noon. Kaya po ako nagbe-birthday dahil sa pa-party dahil sa umisi yun. Anniversary ng umisi. Yun po yun. Pero ako po, hindi ako talaga nagpa-party. Parang apo ko siya. Yung apo ko na yan, hindi ayaw mag-party niyan. May gusto na niya, may cake siya, may ice cream siya. Ganun po siya. Tinatanong ako ng anak ko, "Ma, paano sa birthday mo?" Sabi ko, ewan ko na, hindi ko alam. Kasi, naman ako, sabi ko sa kanya. Pero alam niyo po ba na ang may apo akong gusto lagi may party? Yung pong si Mikasa. Yung pong si Mikasa po laging may party yun. Oo, totoo yan. Tsaka talagang laki po ako dun sa bata na yun kasi talaga namang wala pang birthday niya. Pag parating pala ang birthday niya, andyan na yung pera binibigay sa akin ng lolo. Kaya sabi ko itong batang to, maswerte ito eh kasi wala pa yung birthday, binibigay na ng lolo yung pera eh. Ganon. Pero yung ayaw namang mag-party, kaya okay lang. Inaano na lang namin ng lolo niya, tsaka, may pasok naman ng mga tao ngayon. Sabi nga ng mami niya, may pasok naman kami. Tama din naman. Ngayon, may napanood ako, kwento ko lang to may napanood ako. Napanood ko sa YouTube, yung 77 yung babae, may edad na talaga, tsaka mataba siya eh. Pero 19 years old na yung lalaki. Totoo ba yun? Nagkaanak pa sila. Nanganak po. Tingnan mo ang miracle ng Lord, di ba? Miracle ng Lord yan. Kasi siguro, yung matanda, yung asawa niya, hindi talaga niya yung niloko. Baka talaga minahal niya at nilalagaan niya. Ganon. Kasi, binigyan sila ng miracle eh. Di ba? May anak sila, nasa ospital. Totoo po. Napanood ko sa YouTube. Grabe. Natutuwa nga ako eh. Di ba? Pero alam niyo po ba na kapag ikaw ay nasa Lord ang puso mo, yung puso mo pinasokan mo ng Lord. Totoo lang, hindi ka papangit. At hindi ka talaga lahat ng naranasan mong gipit, may pagbabago. Binibigay ni Lord ang solusyon. Totoo po yan. Ako kasi po, birthday ko na sa March din. Magka-birthday kami ng apo ko ng buwan. March din po ako. Pero po, ako 65 na ako sa March. Itong March na to, 65 na ako. Diba, na ako, siyempre, ganon, diba? Pero alam niyo po ba, na napakasarap ng nasa puso mo si Lord dahil kahit anong buhat mo dyan, lipat dito, lipat doon, basta unahin mo siya, Lord, maglilinis ako ng bahay. Na alam ko nandiyan sa tabi ko. Kasi magbubuhat na naman ako ng mga kung saan-saan. Pero minsan alam niyo po, pagkatapos kong nabuhat yon, nasabihin ko sa sarili ko, 65 na pala ako pero nabubuhat ko pa to. Yung mga ganun.
Naayos ko pa lahat, malakas ako. Kasi alam niyo bakit malakas ako. Sinabi ko kay Lord na, Lord, habang lumalaki ang mga apo ko, gusto ko nakikita ko pa sila. Habang tumatanda yung mga anak ko, nandito pa rin ako sa kanila. Alam niyo talaga naman. Mm. At saka may mga problema talaga tayo. 'Di ba? Huwag mo lang sukuan. Huwag mo lang sukuan yan. Kasi kapag sumuko ka, si Lord ang inaano mo niyan. Pagka sumuko ka, sinukuan mo si Lord. Pero kapag lumaban ka, kasi ang hindi ibibigay sa ni Lord yung hindi mo kakayanin eh. Totoo yan. Ako ngayon, naglilinis na naman ako. Ang daming kong ginawa dahil nagligpit ako ng mga damit. Alam niyo naman yung mga damit ko, iaano na naman dyan, ilalabas ko na naman kasi iaano ko na, inisip ko na gawin ko na itong isang kwarto na to na anuhan ng mga damit na para kung sino yung gustong bumili, di bumili ka. Nung nakaraan nga po, may bumili na eh. Hindi ko pa nga na binigay ko pa lang sa Facebook, sa binidyo ko pa lang. Hindi ko pa siya naayos, hindi ko pa siya nalaban. Pero, may bumili na po ng sapatos, tsaka ng damit, ng pantalon. Nagustuhan niya yon. Binili niya, sabi ko, laban mo na lang kasi hindi ko pa nalalaban. Kaya kagabi, nung isang araw, nagpuwet ako, naglaba ako, tapos sinampay ko dito, ngayon tuyo na. Ngayon, kukunin ko na naman doon na sa taas. Inaayos ko lang po. At saka yung tindahan ko, ayusin ko pa nga din. Kasi nga, kaya ko hindi ko matapos ayusin dahil hindi ko pa tapos yung damit. Gusto ko kasi pag inopen ko, puno na yung tindahan ko, kahit di ako namimili. Tapos, ayos na itong damit ko. Parang renewal ko na naman. Alam niyo naman ako, di ba? Ganon. Tapos, ayos na yung bahay ko. Pwede silang kumain. Ganyan. Kasi magtatagmit. Ang hirap po kasing kumilos. Ayusin na natin. Ang hirap kumilos ng malamig. Ang lamig po kasi tunaw na yung yelo talaga. Sobrang lamig. Kaya tinan yung damit ko. Diba? Sobrang lamig kasi. Tatandaan natin, hindi tayo bibigyan ng Lord ng problemang hindi natin malulutas. Kasi wag natin takasan. Dahil habang tayo binibigyan ng Lord, dumarating yung swerte mo niyan. Tsaka ito pa nga po. Di ba 65 na ako sa birthday ko? Hindi sila makapaniwala na 65 ka na pala, bet? Ganyan. Sabi ko, hindi naman ako kahit naman nung nasa may stock ako sinasabi ko yung totoo. Kaya yung mga customer na mga Japanese, mga Japonesa, hindi sila makapaniwala na 65 na sa ganun na pala edad ko. Ganon. Kasi po, dito, bigyan mo ng ano yung puso mo. Oo, minsan naman talaga may nagagawa sa mga tao, may narinig ka, may ano. Bayaan mo lang sila. Ganon. Huwag mong pansinin, bayaan mo lang. Kung ano yung mga ano sa'yo. Basta ang gawin mo, maging maganda ka. Maging maayos ka. At, lagi tayong pasalamat kayo doon pagkagising. Pagkatulog. Ako po siguro arte na kayo sa akin kasi puro pero hindi ako nagsisimba. Hindi po ako nagsisimba. Dito lang po talaga ako sa bahay. Siguro minsan, ganun lang. Pero hindi yung araw, hindi linggo-linggo. Kasi po kausapin ko ang Lord mas masarap. Kausapin mo siya ng diretso. Pero ito lang po, kung may masakit sa katawan ng apo ko, may sakit ng ano ko, tsaka limbawa mayroon na dito parang sumakit ang ulo niya, hinihilot ko lang sila. Binamasahe ko yung mga apo ko. Nasasarap pa naman sila. Sabihin na wala. Awa naman ng Lord. Talaga naman. Ang pagtatiyaga talaga sa buhay, nasa tao yan. Magtiyaga lang siguro po ako. Katulad niyan. Biruin nyo mo, 65 years old na ako ngayon. Nakakalinis pa ako ng kuko ng mga customer ko. Pero ito po kasi yung trabaho ko nung araw. Ang magpaganda ng mga tao. Kasi gusto ko nung araw, gusto ko nung araw, yung yung tawag dito, yung gusto ko nung araw kasi pagising ko ng umaga, maayos na ako. Lilinisin ko na yung bahay. Madaling araw pa lang, gising na ako noon. Naglinis na ako ng bahay. Dahil maya-maya, papasok na ako sa amisi ko. Sa parlor ko. Malayo-layo din ng konti yung parlor ko sa bahay ko.
nung araw. Tapos, matutulog ako pagdating ng November, mga ganyan, malapit na November tsaka December. Umuwi ako sa bahay na madaling araw na rin. Kasi ang dami ko ng tao. Kasi ayaw naman nila sa, kundi ako lang. Ngayon, minsan, umaabot ako ng, hindi naman yung, madaling araw kasi kapag meron akong kasal. Siyempre, inaayos ko yung lahat ng gagamitin ko. Para pagdating ko dong ayos na. Kasi wala naman ako masyadong, ako lang, tsaka isang bakla. Noong araw nasa tugatog pa ako. Nasa tugatog-malabon pa ako noon sa mga tugatog sa mga tugatog-malabon diyan. Kamusta mga bagets din hanggang ngayon. Natulad ko bagets. Napakasarap sa mga nagdaang panahon ko na buhay ko yung mga anak ko na yun ang trabaho ko. Tapos po, sinama ako ng isang kaibigan ko. Nag-practice. Kaya ako napunta ng Japan. Nakuha po ako. Totoo lang. In-invite ako, kumakain yung hapon. Yung papasang nila, kumakain. Nagpunta ng Pilipinas, ng mga babae. Ako hindi na ako sinama. Hindi ako sinama doon sa audition sa promotion, kundi ako pinapunta ako ng Sacho sa hotel doon sa pinakinakainan nila. Ngayon po, istorya ko lang naman na totoo to nung pumunta ako doon, kasama niya ako. Ako po kasi siyempre beautician ako, no, o di siyempre mukhang bata pa tayo, ko, pero bata pa po naman ako talaga noon. At saka makuwela kasi ako, ganun. Hindi ako nahiya sa hapon. Yung pakipikeme, hindi po. Yung pala, hindi ko alam, yung pala yung gusto ng hapon. Tapos sabi niya nga, tabon, number 1 dayo. Sabi. Nagulat ngayon ako. Siyempre, di ba nagulat ako? Dito po yun sa Osaka. Diyan ako unang-unang, lumagpak. Kumbaga, bumaba ng naging akong talent. Hindi ako talent ako. Pero po, tama nga po. Sa Minami no Kuni ako napunta. Ano bang yun? 1991. Di biruin mo yun? 1991 pa, di ba? Ano na ngayon? 2024 na, di ba? Isipin nyo yan, Siyempre, di ba? Ngayon, nagpunta ako ng Osaka. Talaga ako Kenkoy. Oo, talagang yun ako. Ugali ko yun. Kung ano yung nandun ako sa wala akong keme-keme. Ugali ko talaga yun. Totoo lang po. Umalis yung leader namin, ako na pinalik ni Ama na maging leader. Nagulat ako. Nagulat ako. Ngayon, kasi daw ako marunong sa tao. Siyempre, ako may parlor Kaya marunong ako sa tao. Kalahin nyo naman, kinhistorya ko na. Kalahin nyo naman. Ang aking salita, sa isang lang yun natatawa din ako, naalala ko Sa salita ko, English, Hapon, Tagalog. Pero yung isa lang ibig sabihin. Ngayon ko, natatawa ko talaga wag naalala ko yun. Sa totoo lang po, marami akong, nung first time kong pumunta ng Japan, marami akong napasaya din. At marami din silang nasaya sa akin. Kasi, at saka sa totoo lang po, first time ako pa naging leader. Dahil pagkalis ng kaya pala si Papa, nagtitingting lagi akong kinakausap niya. Lagi niya akong kinakausap. Ganyan. Marunong mag-Tagalog. Galing Marunong pa mag-Bisaya, Ilocano. Galing pa nga ako nung ama namin na yun Tapos, ayun. Meron naging customer doon. Doon ako nakuha yata. Na ako pala, pagdating ng Pilipinas, 1 linggo pa lang, lilipad na ako ng Kyushu. Yun. Doon ako nakapunta ng Dian sa nakaprocess na yung papeles ko.
dun sa promotion na yun, na hawak nung isang